Alamin po natin ngayon ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, mula sa red warning kaninang alas 4:30 ng hapon, ibinaba na ito ng Pag-asa sa yellow warning dito sa Metro Manila nitong 6:50 ng gabi. Mahina hanggang katamtaman at pagmisay malakas na ulan pa rin ang mararanasan. May banta pa rin ang baha lalo sa mabababang lugar dyan sa Quezon City, dyan sa Maynila, Pasig, Camanaba, San Juan, Mandaluyong at sa Marikina. Kaya pinapayuhan pa rin po yung mga kababayan natin na maging mapagbatsyag sa lagay ng panahon at laging makibalita sa mga susunod na warning. Wala na pong epekto ang hanging habagat dyan po sa bagyong may international name na Haikui. Ito pong si Haikui ay naglandfall na sa China. At sa datos na nakalap ng Weather Central, unti-unti na pong hihina itong ating hanging habagat. At makikita natin dito yung pagbabago ng kulay sa mga susunod na oras. Itong mga araw na ito na nagpapatunay po na unti-unti nang mawawala yung epekto nito, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon. Pero magiging maulan pa rin po dito sa Luzon, hanggang yan po ay lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi at sanhi pa rin po nung unti-unting paghina nitong hanging habagat. So hindi lamang po yan sa Metro Manila, kung hindi dito sa may ibang bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya pinapayuhan pa rin po ang lahat na maging alerto sa banta ng baha at landslides. Sa Visayas at Mindanao, mas makakaasa po sila ng mas maganda-gandang panahon, bagamat may pulo-pulo pa rin pagulan silang mararanasan, lalong-lalo na yung nasa kanlurang bahagi. Nananatili naman ang pagbabantay natin sa iba't ibang dam sa bansa. Ang La Mesa Dam nag-o-overflow pa rin po. At pero di gaya kahapon na ng umaga na abot 80.41 meters, bumaba na po ang water level sa naturang dam sa 80.33 meters. Gayunman, lagpas pa rin ito sa spilling level na 80.15 meters. At ayon sa pamunuan ng La Mesa Dam, ipinatutupad pa rin nila ang forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa paligid o pampang ng Tulyahan River. Mula naman sa 2 gates na lamang nakabukas ngayon at nagpapakawala ng tubig mula sa Binga Dam. 2 gates din na nagpapalabas ng tubig dyan sa San Roque Dam sa may Pangasinan. 2 gates din po sa Ambuklang Dam, habang 1 gate naman ang nakabukas sa Ipo Dam. Jessica? Okay, Mang Tani, bukas, ibig sabihin nyo, sabi nyo ay tumama na yung Haikui doon sa China, ano? Naglandfall na siya. So humina na rin yung magiging epekto nito dito sa nararamdaman nating hagupit ng habagat ngayon. Ibig sabihin po ba niyan na yung ulan ay mas kakaunti na rin? Tama, Jessica. Lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Pero dito sa may Northern Luzon ay may mga posibilidad pa na makaranas sila ng mga malalakas na pag-ulan. Pero dahil yung ating hanging habagat, kumbaga sa Jessica, may momentum pa yan eh. Kahit nawala na yung epekto nitong bagyong Haikui, ay patuloy pa rin niyang iihip yung hanging habagat. Pero yun nga, kung ikukumpara natin yung ulan natin na madalas nung Lunes, yung ulan nating madalas nung Martes, bukas, may mga pag-ulan pa rin katulad ng naranasan natin ngayon, pero mas madalang na yung mga matitinding pag-ulan. Okay, Mang Tani, kagabi, klaro dun sa inyong weather forecast dito mismo sa State of the Nation na 2 araw pa tatagal itong masamang panahon natin. Pero kanina, pinapasok po yung mga empleyado ng both public and private only to suspend yung work hours na naman nung bandang hapon, by which time nga lang, medyo ang lakas-lakas na po ng buhos ng ulan. Paano kayo maiwasan yung mga ganong sitwasyon, Mang Tani? Ang isa kasing magiging natin dyan, Jessica, pag malakas talaga ang hanging habagat, yung nakikita natin dito na pamumuo ng ulap na magbibigay ng pagulan, tuloy-tuloy kasi yan dahil malakas ang habagat. Pero dahil unti-unti na nga humihina yan, nagkakaroon ng parang lag time na mamumuo ang ulap magmadaling araw para magbigay ng ulan. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng parang mawawala muna at pagkatapos mga bandang, hindi natin sigurado, pero pagkatapos ng mga ilang oras, katulad niya, napatapat ang hapon, nagkaroon naman ng malakas na pagulan, siguro yan ang isang dapat nating ipaalala sa ating mga kababayan
na hanggang umiihip yung habagat kahit sabihin nating mahina na, panatilihin natin na sabihin sa kanila na nandyan yung posibilidad, lalo-lalo na yung sinasabi nating warning, huwag muna nating ialis. Siguro yun isang pwede nating masabi sa Pag-asa para laging yung tao alerto pa rin kahit na humihina yung habagat. Yun nga ho, kasi kaninang umaga tinanggal na nila yung warning system. Only to reinstate it nung bandang bago mag-alas 2 na, nung medyo malakas na rin po yung buhos ng ulan. Ang isa kasing concern, lalo na dito sa ginagamit nating warning system na may kulay, maigsi yung time frame ng yung lead time, Jessica. Opo. Kasi 2 oras, 1 oras. Kapag yung 1 oras lamang, nakita mo kagad na may namumuo, halimbawa, mga 50 kilometro mula dito sa Metro Manila, papunta dito sa atin, kailangan natin tingnan sa loob ng 1 oras, ganito ba karaming ulan ang idinulot nito. At pag ganito karaming ulan, tsaka lang tayo magsasabi na, okay, yellow signal tayo ngayon, o kaya ay green o red. Pagkatapos nun, saka natin sasabihin na sa susunod na 2-3 oras, mas maraming ulan. So siguro ang isang nakikita natin ay, although mahirap, pero habaan natin ng konti yung lead time at talagang magbantay tayo, siguraduhin natin. Meron kasi tayo na itong Doppler radar na malaki ang maitutulong niyan sa mga meteorologists para talagang matingnan kung gaano karami yung ulan na dala-dala ng isang papalapit na ulap dito sa atin. Nako, para mong nabasa yung isip ko, Mang Tani, kasi yun ang tatanungin ko sa inyo sanang susunod. Kaya nga tayo nag-acquire ng Doppler radar, di ba, para ma-predict dapat yung rainfall. Hindi yung ganitong bumubulaga na lang sa atin yung malakas na buhos ng ulan. Just about the time na sinabing it will already get clearer yung ating lagay ng panahon. So siguro nga, yun ang isang natin, siguro tulungan na rin natin talaga yung ating mga forecaster dahil yung Doppler radar ay hindi naman ito matagal natin ginagamit. Marami pa tayong dapat pag-aralan dito sa mga bagong kagamitan natin at siguro nga yung mas maraming training para sa ating mga forecasters para we can maximize the how to utilize information coming from this equipment, Jessica. Napakaganda nung sinabi mo, Mang Tani. Very constructive. So ito palang mga Doppler radar na ito can actually predict yung rainfall that will fall in a matter of how many hours, Mang Tani? Ang isang kasi niyan, pwedeng 2 hours. Yun nga lamang, Jessica, kasi nga, pag humihina ang habagat, yung isang nakikita mong ulap na sa tingin mo 1 oras tatama rito sa atin at ito'y naranasan ko dun sa ibang bansa, pwedeng magbago yan. Pero ang pinakamahalaga dyan, lagi tayo nagpapadala, ora-orada, pag nakita nating mawawala yung ulap, padala kagad tayo ng impormasyon, ng warning, cancel yan. Pero pag may nakita kagad tayong namumuo, bantayan kagad dyan. At kapag kailangan magpadala kagad ng warning, we should do that the soonest possible time. Ayun, kailangan ng mabilis na reaction time. Maraming salamat, Mang Tani. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.